Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan. Na meron din tayong tinatawag na audit risk. Yung risk na hindi mo ma-audit lahat. And then yung risk din na posibleng may connivance. Lalo-lalo na ho sa ghost project. Hindi ho pwedeng walang connivance. Kasi para ma-perfect ang isang ghost project, may connivance ho. Ano ho? BP na pulpakan kasi na yung pupong. Gusto pa nila? Gusto niyo pa ba? Yung lang nakainom story? Gusto niyo? Nakainom habang nagtatrabaho story? Yes. Grabe. Ayan po yung ating mainit na talakayan ngayon. No? Una nating pag-uusapan ay itong mga kongresista dyan sa House of Representatives. Gusto nilang mag-sorry itong si Magalong. Bakit naman mag-sorry si Magalong, di ba? Mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa nating pag-usapan ay itong ilang COA auditor kasabwat raw sa mga ghost projects ayon kay Senator Ping Lacson. Gaano ito katotoo? Pati COA pala para pagkatapos ng proyekto, kasabwat ang COA na hindi matutuklasan kung magkano yung mga nakolimbat. Ganun ba? Grabe naman yun, di ba? Ano bang ibig sabihin? Dito natin malalaman. Ano ba ang ibig sabihin sa sinabi ni Ping Lacson na kasabwat ang COA? Okay? Ang dating nagtatrabaho sa COA, in-interview ng ASPN, at yan, pakinggan natin kung ano ang masasabi niya tungkol dito. Okay? At higit sa lahat guys, ipapakita ko ang video na itong si Alvin and Tourism at si Vice President Inday Sara Duterte, nagkita sila sa mall accidentally. Kaya pala nasa mall sa Paris, itong si VP Sara, si Kitty Duterte raw, nagpupoop siya, no? Pumunta sila sa mall para mag-CR. Nakakatawa nga kasi dito ko ipapakita sa inyo itong video na ito na kung ano ang ugali ni Vice President Inday Sara Duterte behind sa mga issue sa politics o behind sa pagtatrabaho sa gobyerno, no? So masayahin pala itong si VP Sara at masayang kausap, masayang kasama, tapos nagbibiro pa siya doon, no? Marami siyang biro, no, na may pinariringgan rin. At isa sa mga nakakawindang na parang sinabi ni VP Sara dito while nakaharap siya sa live sa cellphone ni Alvin, kasi inagaw niya yung cellphone ni Alvin at siya na yung nag-live sa cellphone ni Alvin at sinabi pa niya doon, gusto nyo pa bang mga alak stories? Nagtatrabaho while nag-iinom? Grabe. Marami palang nalalaman itong si VP Sara patungkol sa ugali ni, alam nyo na, ni Bangag, di ba? Walang plastikan. Nagla-live si VP Sara sa cellphone ni Alvin. Ang ugali ni VP Sara, walang plastikan talaga. Ipinakita talaga ni VP Sara kung anong tunay niyang ugali doon na very humble yet very fun. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Ire-react natin ito lahat guys. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat?
Okay. Unahin muna natin itong kay Mayor Magalong ha, na ang kakapal ng mga mukha nitong mga kongresista. Si Magalong pa ang mag-sorry para sa inyo. Sabi ni Magalong, kayo ang dapat mag-sorry sa taong bayan. Ayan. Ito, panoorin po natin. Mayor Magalong, pasok. Hindi ako magsosorry. Itong mariing giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbibigay ng public apology sa mga kongresistang umano'y tinamaan ng kanyang mga pahayag kaugnay ng isyu ng katiwalian. Bakit naman ako mag-public apology? Bakit naman ako Sinabi ko na yan eh. Sinabi ko na yan eh. At the end of the day, I will not. Ayaw niyang magpa-public apology. Di ko nga maintindihan, no? Gusto pa nilang mag-sorry si Magalong na wala namang kasalanan si Magalong. In-expose ni Magalong. Ano kasalanan doon ni Magalong? Di ba? Kung totoong may ebidensya at may nalalaman itong si Magalong, bakit naman siya magsusorry? Ako, naniniwala ako na hindi pa niya inilabas ang mga ebidensya at ang mga pangalan ng mga kongresista. Kasi kung ilalabas niya yan ngayon, makapaghanda yung tao. So, masyashock na lang kayo. Kasi, before niya sinabi yan, siguraduhin mo lang Magalong na may pinanghahawakan ka dyan, di ba? Patuloy. I will not. Yeah. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Hintayin natin. Pero hindi ako mag-apologize. Ayon kay Magalong, malinaw kung sino ang tunay na sumisira sa imahe ng institusyon, hindi siya, kundi mismo mga mambabatas na sangkot umano sa anomalya. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan. Correct. Sa kanilang mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino. Yan. Pero masama. Pinabayaan lang natin. Pinabayaan. Nananahimik dahil nga ayaw nilang, kumbaga, nangyari sa kanila is tolerance. Matatanda na giniit ni Manila 6th District Representative Benny Abante na nararapat lamang magbigay ng public apology si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Isa pa itong si Abante. Ikaw Abante, no? Nanalo ka lang naman kasi na-disqualified yung kalaban mo. Ang kakapal mo namang mukha mo. Diba? Anong point? Hindi ko talaga maintindihan bakit mag-apologize si Magalong. Ha? Kasi, mismo na ang presidente ninyo ang nagsabi na mahiya-hiya naman kayo. Diba? So meaning, marami dyan sa kongreso, mga congressman, na may ginagawang kabalastugan dyan sa mga flood control projects. We cannot mention names kasi wala pang lumitaw na pangalan. Hindi naman nilalahat ni Magalong na kayong lahat ang gumagawa ng kabalastugan. Sabi pa nga ni Magalong, meron pang iba dyan na matitino pa naman. Hindi man nilalahat. Pero it seems yung iba dyan affected. Bakit kayo affected? Todo kayong tanggol sa mga kongresista. Di ba? Wala pa naman minention na names eh. Tapos itong tawaging moro-moro ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa flood control projects. Tingnan nyo, harap-harapan na nga sa video, kitang-kita ng taong bayan gaano kapalpak ang ginawa nyo sa mga flood control projects. Huwag niyong sabihin fake news yan. May video nga eh. Huwag niyong sabihin hugas kamay kayo. Huwag niyong sabihin na successful yung flood control projects ninyo. Huwag niyong sabihin kasi may video, may... Ano ba kayo? Kayo na nga ang may kasalanan, kayo pa ang galit.
Di ko maintindihan talaga. Parang lumalaki na talaga ang ulo ng mga buhaya na mga iba dyan, ha? Lumalaki ng ulo ninyo. Kayo pa yung galit, eh. Yung mga kasamahan nyo pa, yung may kasalanan dyan, kayo pang galit. Kay Abante, isang insulto sa institusyon ang pahayag ni Magalong O at kung na-insulto kayo, you deserved it. You deserve to be insulted because tingnan yung ginawa, ha? Ng mga kasamahan nyo. Walang hiya kayong sinayang nyo ang pera ng taong bayan. Dapat lang kayong insultuhin. hindi dapat lahatin ang mga kongresista. Hindi naman nila lahat ni Magalong. Wala naman siyang sinabing kayong lahat. Ang sabi pa nga niya, marami pa dyan mga matitino. Lagi niyang binabanggit sa mga interviews. Giit naman ng alkalde matagal nang malinaw sa mga kapwa kongresista kung ano ang nangyayari, ngunit pinili umano ng iba na manahimik. Dagdag pa niya ang katahimikan. Yung iba dyan, may mga kongresistang iba dyan na alam nila kung sino itong mga gumagawa ng kabalastugan. Pero they choose na mananahimik kasi ayaw nila ng gulo. Merong marami dyan eh. Ay hindi neutralidad kundi pakikipagsabwatan. Silence is not neutrality. Correct. It is complicity, it is tolerance. Diba? Kaya hindi ako naniniwala na wala silang alam. Correct. Kaya nga sila naging congressman dahil magagaling sila eh. Kaya imposible naman na wala silang kaalam-alam doon sa mga pinaggagawa ng mga kasamahan nila dyan. Alam na alam nila yan. Kaya dapat kayo po ang humingi ng paumanhin sa taong bayan. Hindi po ako. Pasensya na ho kayo. Mali po yung you're barking on the wrong tree. Correct. Binatigos din ni Magalong ang aniyay kawalan ng accountability ng ilang contractor at mambabatas na patuloy na nakikinabang sa kaban ng bayan. Partikular niyang tinukoy ang problemadong rehabilitasyon ng Cannon Road na sa kabila ng bilyong pisong inilaan ay nananatiling depektibo. Dagdag pa ng alkalde, apektado rin ang turismo at kabuhayan ng mga mahihirap dahil sa paulit-ulit na kapalpakan ng mga proyekto. Sa huli, nanindigan si Magalong na hindi siya matitinag at hindi kailanman hihingi ng tawad. Correct. Aniya, kung may dapat humingi ng paumanhin, yun ay ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Yan ang hamon ni Mayor Benjamin Magalong laban sa mga kongresistang aniyay tunay na sumisira sa integridad ng pamahalaan. Grace. Kasi sabi nila, sinisiraan raw sila ni Magalong. Hindi eh. Bulatlat na sa mata ng mga taong bayan. Noon pa yan eh. Nung nagmamayabang itong si Bongbong Marcos sa 5,500 flood control projects na pagkatapos ng after 2 days, bumaha, doon pa lamang alam na ng taong bayan na may kabalastugang ginagawa dito sa mga ilan na mga kongresista. Hindi si Magalong. Kayo lang ang dyan. Yung mga kasamahan nyo lang dyan ang sumira sa dignidad ng Kamara ng House of Representatives. Kayo lang yan eh. Kung ako pa sa inyo, no, yung mga matitino dyan, you speak up. Kayo mga matitino. Kasi madadamay kayo eh. Lahat kayo, may reputasyon na kayong ganyan. Kung ako sa inyo, yung mga matitino dyan, you speak up. Huwag niyong kampihan ang mga kawatan sa gobyerno. Sabihin niyo, maawa naman kayo sa taong bayan. Di ba? Kung kayo po ay tunay na nagserbisyo sa taong bayan, kampi kayo sa taong bayan. Ha? Isiwalat nyo kung sino yung mga magnanakaw dyan. Di ba? Ito. Punta tayo sa next topic natin. Sabi ni Ping Lacson sa previous interviews sa I think sa ASPN na
ilang mga COA auditors raw kasabwat rin dito sa mga ghost projects. At isa sa mga kuna nila ng interview dito, yung mga nagtatrabaho dati sa COA. Okay? So panoorin po natin kasi kung ano ang kanyang opinion patungkol dyan. Okay? Kung totoo ba itong sinabi ni Ping Lacson na some of the COA auditors are kasabwat. Okay? Pasok! Nabanggit po kasi kahapon ni Senator Ping Lacson ang COA. Doon sa hatian, no? COA. Doon sa PAI. Yung PAI na sharing po nitong pondo para sa flood control. At nabanggit na zero, bagamat maliit compared to the 20 to 25% na nakukuha po ng project proponent, to 1%. So, sa inyong kaalaman, based on your experience there. So, ang kanina, si Pat P was speculating, baka yung sa post-audit, no? Yung pag paano yung completion na ng project, and then, andyan na si COA, and is going to audit, saka nabibigyan ng slice of the pie ang Commission on Audit. Ano po ang nalalaman nyo tungkol dito, Ma'am Heidi? Slice of the pie, ha? Okay, ang tanong is ano ang nalalaman tungkol dito? Ay, ayusin ko yung tanong kasi parang nasa COA pa. Ito si Heidi Mendoza, dating COA commissioner. Siyempre, meron itong past experience rin sa mga nangyayari dyan sa COA, no? Ano kayang masasabi niya dito? Wala na ho ako. 10 taon na ho akong wala sa COA. Based on your pa siya. experience when you were there nga po, Ma'am Heidi. Ang ating pag-uusapan ay yung ating punto de vista from an auditor's point of view. Okay? Lahat naman po ay ng ahensya ay hindi natin pwede sabihin perfecto. Ang ibig sabihin, meron tayong mga controls, pero alam ho natin sa COA na meron din tayong tinatawag na audit risk. Yung risk na hindi mo ma-audit lahat, and then yung risk din na posibleng may connivance. Meaning to say, yung iba dyan, hindi perfecto. Meron talaga mga mistakes, no? So, hindi yan maiiwasan. Pero yung iba talaga, kasabwat, may connivance. Siya na may sabi niya na. Lalo na ho sa ghost project, hindi ho pwedeng walang connivance. Kasi para ma-perfect ang isang ghost project, may connivance ho. Now, hindi ho natin sinasabing yan ang nangyayari. Ang ating gustong ipahayag ay kahit sa ang ahensya, posible talaga na magkaroon ng tinatawag nating vulnerabilities or opportunity for corruption. Ang mahalaga po dyan, at ang aking kung laging nababanggit sa aking lecture, alam naman natin yan sa ating bansa Mataas yan dahil talagang nakita natin kung gaano yung extent ng corruption. Mahalaga ho yung tinatawag na tone at the top. Kasi kung halimbawa, ako'y nasa loob at nakita kong, stricto ang aking leader at medyo seryosohan at na parang nararamdaman ko sa kanyang nakikipagsabayan siya sa pagtaya, ay malilesen yan at hanggat maaari mawala. Kasi alam mo, ang gusto ko lang ipaliwanag, hindi ito usapin ng, maliit naman Hindi yan ganyan di ba? Kasi dapat wala. Correct. Diba? At dapat hindi ka dapat as auditors, mas mataas ang standard sa auditors di ba? Hindi dapat napapaghinalaan. Kahit na yung konting hinala, pinapaliwanag na yan. So, dapat kailangan ko sabihin, hindi ako dapat ang nagsasalita Dapat yung nasa loob ang nagsasalita. Kasi sila yung hinahamon at binibigyan ng Kung ako'y tatanungin, ay syempre, ang masasabi ko lang, from the point of view of an auditor, dahil naging auditor ako, mahalaga yung tinatawag natin tone at the top. Totoo naman yun. Napaka-vulnerable ng process. Alam mo kung bakit? Ay gawa ng sa katapusan ay kailangan yung pirma ng nag-review ng kontrata. Kailangan yung pirma nung nag-inspect ng project. Dahil siyempre, inspectin yan, sasabihin, ari nga bang accomplishment report na sinasabing 50% accomplished ay talagang nag-e-exist, di ba? So, mahalaga yung mga pirmang yan. At tayo naman, sabihin na natin na sa isang sitwasyon, ang biro ko nga kahapon, kung halimbawang concreting ng road, ibahin natin dahil wala akong masyadong karanasan dyan sa concreting ng road, sasabihin tingnan natin kung pantay ang timpla at latag na simento. Magbo-boring test tayo sa kalsada. Ang cost niyan,
ikakarga sa kontraktor, di ba? Dahil hindi naman pwedeng ikarga sa COA. Ano ba yung budget yan? Oo. Sasabihin ng kontraktor, ay pwede bang yung pagbubutas nito, yung cost na gagastusin namin, ihulog na lang namin sa bulsa nyo. Okay, aso ng Ito ho yung, ang sinasabi ko ho, ang pilit kong pinapaliwanag ay wala tayong pang-aakusa, wala tayong panghuhusga. Lahat ng administrasyon, lahat ng organisasyon ay subject sa tinatawag nating corruption risks, di ba? Ang mahalaga ay yung pagpapatibay ng control upang labanan ito. Una, parang sinabi mo na, ganito na ang practice ng bansang Pilipinas. Paano pa tayo uunlad ngayon? Kailangan na natin magbago. Kaya nga, ngayon na, no, dapat may mapanagot sa mga kapalpakan nitong mga kongresista na ito. Kasi kung walang mananagot, paulit-ulit na naman itong bad practice na ito. At hindi tayo talaga uunlad tayong bansa. Utang ng utang ang gobyernong ito, tapos napupunta lang sa mga buhaya. That is very disappointing sa mamamayang Pilipino. Kawawa talaga tayo. Eleksyon tayo ng eleksyon na wala namang patutunguhan ang kaunlaran natin. Puros na lang pagmamayabang sa mga kandidato pagkatapos wala ring nangyari, di ba? Kita ng tone at the top. Pangalawa, strict monitoring. Yung sinasabi ho nung iba na, hindi ko naman ho makikita tingnan lahat yan, dahil ang dami yan. Hindi ho magandang paliwanag yon dahil meron ho tayong mga dokumento, may internet, kaya ako mas maraming paraan para makapag-monitor. Yun ho yung aking masasabi. Okay. At muli, ulitin ko, hindi ako nagsusubstitute ng aking opinion o ng aking sinasabi sa mga dapat tanungin. Ito ay pahayag ko bilang isang mamamayan. Kasi bilang isang mamamayan, kailangan natin yung impormasyon. At natutuwa ako at pinag-uusapan ito ngayon. Dahil ibig sabihin naman ito, marami pa rin ang mga auditors na tapat at maayos ang kanilang serbisyo. Huwag naman natin gawing parang ay lahat-lahat nasa COA. Unfair ko yan. Yes. Marami naman hong matinong nagtatrabaho. So, kagaya rin yan ng mga sa Kongreso. Meron pang maraming mga matitino na mga congressman. Sa COA rin, meron ring mga kasabwat dyan. Meron ring mga matitino. Di ba? So, ang sa akin lang, kung ito na ang practice ng bansang Pilipinas noon hanggang ngayon, dapat na nating baguhin ito. Di ba? Kaya nga, nung panahon ni Presidente Duterte, nagtayo siya ng PACC, Philippine Anti-Corruption Commission, para matuklasan sino itong mga corrupt officials. Natatandaan ko pa yun. In-announce ni former President Duterte in public ang mga kongresista na kasabwat na nag-corrupt, allegedly nag-corrupt. Ayon yan sa inspeksyon ni Greco Bilica sa PACC. Pagkatapos noon, sabi pa nga ni Tatay Digong, kung merong anak ko dito na kasama dito sa listahan na ito, I will resign. Gumanon pa si FPRRD. Di ba? Tapos, ang hindi ko maiintindihan, itong administrasyong Marcos na ito, right then, pagkaupo niyang presidente, tinanggal niya ang PACC. Ayan. Philippine Anti-Corruption Commission, yan. Binuwag yan ni Bongbong Marcos. Hindi ko maintindihan bakit, anong purpose niya, bakit niya binuwag yung PACC. Ayan, nakita nyo, laganap ang korupsyon. Wala nang magbantay sa korupsyon. Yun yung ahensya ng gobyerno na magbabantay sa mga buhaya. Itinanggal nyo eh. Sino kawawa? Tayo. Tapos ngayon, pakamot-kamot ka dyan. Galit ako. Hindi ako disappointed. Ano sabi niya? Hindi ako disappointed. I'm angry. Basta ganun. Dami mong katramahan. Bongbong Marcos. Sa tingin mo, sino yung mga kongresistang
involved dito sa corruption, i-announce mo in public tapos kasuhan nyo kaagad para tapos na. Justice will be served right away from the Filipino people. Di ba? Ay. Alam nyo pa, ulit-ulit na lang tayo dito sa vlog natin ng corruption nyo dyan eh. Ito, panoorin muna natin itong nagkita sa mall, itong si Alvin at si VP Sara. Yun pala, si VP Sara, hinanap niya itong si Kitty Duterte. Pumasok sila sa mall para mag-CR. Si Kitty raw, nag-poop. Biniro nila. Tapos, may biro pa si VP Sara. Surprise! Yung pangalan ni Sandro. Maraming nagsasabi, si Sandro ba yung pinatutungkulan ni VP Sara? Tapos sabi pa ni VP Sara, gusto nyo pa bang mga alak stories? Yung mga nagtatrabaho while nag-inom? Meron mga ganong sinabi? Panoorin natin. May sinabi po si VP Sara patungkol dyan sa alak-alak na yan sa dulo ng video na ito. Ito, panoorin natin. VP Sara, pasok. Oh. Ang ako kay 1 million kalima yung nasa isip niya talaga. Hindi mo yun lang. Bili yung kapitbahay namin. Yung talaga si Madam Inaw. Binenta kasi. Ayun na yung sayo. Wala pa si VP Sara dyan ha. Magkita sila dyan. Tingnan nyo. So yun yun. So yun yung punto ko na there are so many. Ayan, nakita na niya. Nakita na niya si VP Sara. Okay. Guys, look who do we have here? Abduroy. Kalenta. Ayan. Kalenta, habang namamasyal. At like online selling, ma'am. Online selling. Ako magbenta. Ayun, okay. Namalik sila Gucci, ma'am. Palabiro si VP Sara. Ikani siya kay Biden siya mag-self-token. Nabudol sila, ma'am. Everyone, atong pinakapalanggang Vice President at Congressman Kulong. Sis, mga bonggo kay nung. Sama kami sa live selling, ni Aldi Tourism. Ayan, Kamusta, sir? Ang ganda tingnan ni Ang totoo, nandito kami kay Kung kulong sa bago niyang buhok. Nagpila sa CR. Thank you, mama. Nag-CR si Kitty. Tama. Pag ka mga tistay, maganda ka. Sige, sir. Ma'am. Thank you, ma'am, ha? Thank you, ma'am. Sir. Thank you, ma'am. Kita ka sa tomorrow, ma'am, sir. Thank you, sir. Bito, yes, please. Let me know. Let me know ba? Kaya na. Ano na ba? Sir ka? Yes, I have. Pwede diliin live? Para rin na makuha. Para kuha na. Para surprise din ako. Nagplano sila na mag-interview. Suro yung mga tao, Bin. Ayan, kinuha na niya. Asang CR? Nandun na to sa CR. Sa taas. Nandun na to ang gapi. Ang mga tao sa CR. Ayan. Ang ganda ni VP Sara. Yan ang mga mukha na walang bisyo. Hindi nagpopulboron. Ayan yung mukha, oh. Yan. Alvin and Tourism. Inday Sara. And Alvin and Tourism. Nagkita. By chance. Sa ambuton sang mall ni. Sa mall ni. Hindi nila alam kung anong mall yan eh. Kasi naki-CR lang sila eh. So, dali namin kayo sa CR ng mall. Kasi mag-inspect tayo ng CR. Okay? Napakahalaga ang mga CR.
Yan. Nalibang raw si Kitty. Nalibang si Kitty po. Nag-poop in English. Isa pa? Taas pa. Nabangli. So, nasulod mi diri sa CR, sa mall. Tibian Court. Taas pa? Tinuod. Right side, taas pa. Totoo yan. Nagkita na sad mi. By chance. Wala gituyo. But I think kinasto ko ni Alvin. Ano no? Tanaw ninyong tanan. No? I-stalk daw siya ni Alvin. Stalker, Alvin. Magkikailat po purpose. And then, Kung gusto ko nga pumunta sa Davao i-interview ko si VP Sara. Talibangon ka ba, no? Igit-igit na escalator. Igit-igit raw. Right. LBM yun sa ano, English. Mahirap maghanap dito ng CR. So, paniguraduhin talaga na hindi sira ang tiyan nyo pag naglalakad kayo. Para hindi kayo abutan ng bangla. Dito tayo. Nilinis ko yung audio dito eh. Sarap ng cake. Display. Ang original audio nito is maingay. Nilinis ko lang yung video. Ayan. Dito na tayo sa food court. Kung saan dire-diretso lang ang lakad para magpila toilets. Hinanap nila sa CR si Kitty. Haba ang pila ng toilet. Yan. Kitty! Wala si Kitty. Hit! Wala si Kitty. So, missing na si Kitty. Missing na. Ikaw na sa toilet bowl. Wala. Dali asaray. Wala siya dito sa pilo. Wala. Nag-set sila stars. Magawas na ito. BP na kulpakan dahil sila sila ng kupong. Gusto pa nila? Ito. Gusto niyo pa ba? Lang nakainom story. Gusto niyo? Nakainom habang nagtatrabaho story. Nakainom. Ayan, kasi wala naman akong ginagawa sa inyo, diba? Koy, mga hater ni Alvin, mga trolls. Kita ito yung merienda. Hello, na ako'y tanawa. Nauna. Oh, nung dali-dali. Gitagaan ko ang dog ears. Thank you. Tabo. Na-flash mo sa Kitty sa CR. Ang ganda ni VP Sara dyan. So, nana daw sa baba si Kitty. Manaong napunta. Dili tagi? Pwede naman. So, nagkasalisi. Muna ginaingon nga kung mawala mo, ayaw mo gliho. Hindog lang yun mo. Kung asa mo, o lahing nakitaan. Kay kung mulakaw mo, magkasalisi mo, magtuyok-tuyok mo, pareho ani, ginabuhat nato. Isa ka tag-CR, hinaog na punta, o escalator.
Okay. Kasi Manong. Hello. I love it. Tara na. Thank you sa mga hearts ninyo. Ayan. Yan. Ano yan Live yan ni account ni Alvin. Yan. Hinawakan lang ni VP Sara. So, hala! Sama ni, guys. Bisaya Tanawan tayo. ninyo, guys, ha? Tagaan ta mo og surprise, guys, ha? Ready na mo? Ready na? Ready na mo sa surprise? Ayan. Surprise! Sandro. Yan. Ayan pa, another surprise! Baliktad lang yung camera. Sandro yan Oh. So, baba naman tayo kasi pagdating natin doon sa CR, wala pala siya sa CR. Left daw. To the left. Now. So, Exit dire? Left pa, left. Puro, exit. Oh. Ay, hala. Mo ni ang favorite perfume sa ako, ang father-in-law. Ako dili ko mahilig mag-perfume. Pero mo ni ang favorite. Maison Francis Kurt Dijon. Huh? So, asa na si Kitty? Where in the world is Kitty? That is the game. Nangawat lang pag cellphone ni Alvin. Tingnan natin kung mahanap nila si Kitty. La, makalingaw man din yung live, no? Bisa na lang kay ka-istorya ba? Istorya lang ni mo yung kaugalingon. Ana. Okay, gikapoy na pagtuyok. Kasa na to akong manghod. Malibang ra daw siya. Nawala na siya. Okay, diretso lang daw. Diretso. I hope naman meron yung mga bodyguards dyan. Hindi na po mabasa inyong mga pangalan. Paspas kaayo. Ang daming nanood Hello, Fi. See, shout out. How are you? Oh, yeah. Nasa diri sa Netherlands. Gipatawag mi sa ako ang amahan. Tingalig ihatag na niya ang bato ni Darna. Natawag pala sa ni Jack and Poy na lang mi magsuon kung kinsa ang tagapagmana ng bato ni Darna. Na-flash na gid si Kitty. Nawa na gid siya. Anyahan ko ng hid malibang. Asa na to siya? Okay, manggawas na ta dire. Lumabas na sila sa mall. Tingnan natin kung mahanap nila si Kitty. Isulod lang ta dire sa mall para mo tanaw og CR. Pagkahuman pag to sa CR, wala di ay siya. Asa na to siya?
Manto na taog police station. Kaya nga naman. Saan kayo? Nawala. Nawala. Si Veronica Duterte. Okay naman yung... Ah. Shout out Sara Tosan from are you? Na siya? Ano naman to siya? Asan ka? Bakit wala ka, Aldo? Nagipangita si Aldo. Asa si Aldo di ay? Nagtrabaho? Nagtrabaho pa si Aldo, uy. Di na lang sa nato siya bang samog-samog for. Dubai! Mga kababayan sa Dubai, mag-ingat kayo lagi dyan. Shout out sa mga taga-Dubai dyan. Sa mga prayers and ay nanawag. Weng sir puwete daw. Saan ang weng sir puwete? Weng sir puwete. Kita na ko yung call. Saan klaseng pangalan man ang ingana, uy? Ala, VP, ang baba, protocol. Aldo, ano naman ka dire? Ako sila yung si Weng Sorema, Villaluz. Weng Sorema, Villaluz. Ayong hapon kanimo, ma'am. Naro? Nagampo mi nga makauli na si President Duterte. Nandyan na. Yan na po ang nalibang. Hanggang pa kayo. Kita gana. Live Hi. Wa po na siya naligo sa tinood lang. Naligo po. Excuse me. Naligo. Kada adlaw. Niang ko nakaganina dahil gawa ka naligo. Ay, saya-saya pala ng dalawa. Dagan yun. Dagan din. Boyfriend. Shout out sa boyfriend ni Kitty. Ano pangalan na to? Ang boyfriend ni Kitty. Sa man mo, anhi ka dili dong. Kung di ka mo anhi. Dagan. Wala ko kay istorya. Wala. Iya ka manigi, kuha na ko yung cellphone uli na nako. Yan to may sa taas, kaya gipangita ka na mo. Gusto mo na? Igit-igit to si Kitty. Tara, kimuli na po to eh. Sa oras na. Alas 11 sa Kadlaw, alas 12 sa Kadlaw sa Australia. Hello, from Caloocan. Magbabay na to sa ila. Oh, bye-bye. Babay namin sa inyo. Nakita na namin si Kitty. Empty na auntie yan. Yan. Empty na yan. Babay na, Kitty. Bye. Babay na. Bye. Katiki, babay na, Katiki. Katiki. Babay na, manong bato. Paris na yan. Taga-Paris na yan siya. Hindi na daw siya balik sa Pilipinas. At may-ari ng cellphone. Thank you, VP, ha? Thank you, sir. Atong interview. Ang atong interview. Huwag na lang po. Kamarag na kulbaan biya sila sa imo ang kasab. So, salamat. Juan, ma'am, ha? Actually, mag-iwan ako niyang gabi. Pero, nadugay man niyo. Ako pinauman. Pwede na po anytime kung sa ka-free. I'm available. Thank you, ha? Enjoy Amsterdam. Bye, VP. Ayan, salamat sa inyo ang suporta. Daghan salamat sa inyo ang pag-ang po. Pero o sa padayon ninyo nga pagsalig. Ating mungkanan. Pagpakatatag. At laban lang. Mga kababayan. Ayan. Thank you, ma'am. See you tomorrow. Kit pa nga. Bye. Update. Hindi na po. Tingnan nyo gaano kasaya kasama si VP Sara, no? Especially ang mga Bisaya, makarelate talaga, no? So, ayun guys, no? Masaya tayong nakita natin si VP Sara in raw video, no? Walang cut, walang putol. Yung normal na VP Sara na pagkatao, no?
So, libre kayong mag-comment, mag-react, no? I-title natin ito, Kitty Nakaigit. Okay, so comment guys, anong masasabi nyo sa mga topics natin kanina. Okay? Don't forget guys, i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan ha. At marami po ang makaalam sa katotohanan. And by the way, sa mga ngayon lang nakapanood sa aking vlog, ay subscribe na po kayo sa Don Mar TV kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Okay? Updated pa kayo. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.